Marlene, na wala kayong pakialam. Yan lang nasabi niya tungkol nga sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang tsuhin. Nais ka namin maunawaan, Marlene, so balikan lang natin. Ang tsuhin mo ba ang una mong boyfriend or meron ka naman naging ibang manliligaw? Meron po naman na Okay. iba. Pero po sa tsuhin ko lang po nakita yung gusto ko sa isang lalaki. Alam nyo, Nung lumalaki ka, alam mo na si Junior ay tsuhin mo. opo. Okay. Hindi kaya't ang nangyayari ngayon, Marlene, ay nagtitigas-tigasan ka lang ng ulo at nagre-rebelde ka sa nanay mo, kaya mo ginagawa to. Opo, ginagawa ko rin po yun dahil sa nanay ko eh. Bakit? Eh wala po siyang kwentang nanay eh. Wala po siyang pakialam sa amin. Nang dahil doon, hahayaan mong masira ang sarili mong buhay? Eh yun po yung parang ganti ko na po sa kanya. Bakit kailangan mo gantihan ng nanay mo? Eh wala po siyang kwentang ina eh. Paano mo nasabing wala siyang kwentang pinapabayaan ina, niya lang po Marlene? kami. Lagi po siyang wala. Nasaan siya? Bakit siya wala? Ewan ko sa kanya kung saan siya pupunta. Hindi mo ba tinatanong? Baka nagtatrabaho ang nanay mo, kaya wala siya. Wala po kami pakilamanan sa bahay. Wala na po kami pakilamanan magnanay eh. Bakit naging ganon? Kailan nagsimulang ganon? Nung simula po naging kami ni Junior. Naging ganon. So, kailan nagsimula na naging kayo ni Junior? Nung November 3 po. November last year. Opo. Okay. Paano kayo naging malapit? Nung malapit na po kami noon pa. Oh. Bali po naging kami na lang po noong November 3. Paano ngang naging kayo? Nag-inuman po kami. Okay. Tapos yun po, may nangyari po sa amin. Hindi mo ba naisip, Marlene, na doon sa nangyari, marahil ay dala lamang ng alak, kaya nakalimot kayo sa sarili ninyo? So pagka nakainom, may nangyari, ibig sabihin kinabukasan, kayo Yun na. na po. Kayo na. Opo. Ah, kayo na. Bilis ah! Agad-agad. Opo. Nung hindi pa kayo, anong tawag mo kay Junior? Dati po tito. Ngayon, Junior na lang po. Junior. So ang tanong ko, Marlene, hindi mo ba naisip na yung nangyaring yon nung kayo ay nakainom, marahil ay baka pinagsamantalahan lang niya yung kahinaan mo bilang nakainom ka? At ikaw ang kawawa doon. Hindi po, mahal ko po rin siya noon pa eh. Based on research, sinundan mo siya sa banyo. Bakit? Ako po yung... Ito yan, nung gabing nag-inuman kayo? Hindi po, nung ako po yung nasa banyo, siya po yung sumunod. Baliktad naman po yung sinabi nila. Sino ang sumunod? Si Junior po. Paanong sumunod, Marlene? Kumatok po siya ng CR. Tapos yun po. Hindi mo nga naisip, Marlene, na sa edad niyang 28 at ikaw ay 21 po. 21, ay maaring ang nangyari ay pinagsamantalahan lang niya yung kahinaan mo. Paano mo nasabing pag-ibig na yon? Kasi po maasikaso rin po siya sa amin. Eh. Nagsabi ba siya na kayo na? Opo. Nagsabi siya ng I love you? Opo. Hindi kaya akala mo lang yan o pinapaniwala mo lang ang sarili mo na baka ganon kasi alam mo na ngang may nangyari. Eh, pero po gusto ko rin po talaga siya eh. Bakit mo ginagawa to? Eh, mahal ko po si Junior eh. Oh. Ano ang pag-ibig para sa'yo, Marlene? Wala. Kung mayroon akong slam book ngayon at papasagot ko sa'yo, yung isang pahina nakalagay ay, what is love? Ano ang isasagot mo, Marlene? Love is blind. Love is blind. Eh talagang mukhang ang blind kasi pinagsabihan ka na ng nanay mo, hindi ka pa rin sumunod. Bakit? Sabi niya po, bahala na daw po ako sa buhay ko eh. Ang pinagtataka ng mga kasausawa natin dito na mga nanay, ay may mga edad rin,
doktora, ay parang ang sinasabi nila, siguro parang yung junior ang mas may edad, yun ang mas dapat nakakaalam, yun ang gumagabay, pero bakit sa pagkakataong ito, parang hindi. Ganito yun siya. Meron tayong tinatawag. Kung natatandaan mo, di ba, meron yung tinatawag na imprinting. Pag panganak mo, yung di ba sa mga patok, pag nakita yung nanay, yan ang nanay ko, kami mga anak, susunod kami, eto mga kapatid ng nanay ko, ganon. Ngayon, meron tayong tinatawag yung Westermarck effect. Ito yung paglabas sa kanila, tapos hindi sinasabi sa kanila na mabuti na, eto, kapatid ko, yan, tsuhin mo. Ito yung nangyayari na dahil akala nila, dahil magkakasama tayo dito, dahil sinabi niya kanina magkakasama Sila sa bahay. ina-assume nung iba na alam niyo na kamag-anak natin yan. So, walang tinatawag na endogamy. Ibig sabihin, bawal mag-asawa ng nandito sa loob ng grupo na to. Dapat ang mapapangasawa nyo yung nasa labas ng grupo na to o yung mga labas sa kamag-anak. Yun, pinapaliwanag yun, lalo na kung masyadong dikit-dikit ang mga magkakasama na magkakaanak eh. Kasi nagkakaroon tayo ng problema na masyadong familiar tayo. Ang tendency, akala natin tama yung nagiging relasyon na pwede kahit na ano naman yun eh, kabilang kwarto yan eh. Ang focus Akala mo, ang unawa mo ay iba na yon o tagalabas na yon. Hindi mo sinasabi na hindi outside dun sa relatives. Dapat ang mapapangasawa mo yung nasa labas nitong environment na to. Kaya pag once na napahalagahan mo yon, hihinto ka, magugulat ka na, ay ayoko na nito, matatakot ka. Kaya dun nga pag pinapakita mo yung sinasabi ng inbreeding, 'di ba? Pag sa mga hayop yung sa itlog, pag alam mong parehas yung nanay at yung magkapatid yung nanay at yung tatay, chances are bugok yung itlog. So parang dun mo makikita na may posibilidad na ganyan na mangyayari sa anak mo na may magkakaproblema. Maraming salamat po sa magandang paliwanag na yun, Dr. Camille. Malinaw ba sa'yo, Marlene, ang mga sinabi ni Doktora? Opo. Naunawaan mo? Opo. Naku, mga kasawsawan, sige na nga. Alamin muna natin ang inyong boses sa ating issue ngayong umagang ito. Oo nga, Chang. Sobrang mabigat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nang tumayo ang aking mga balahibo sa leeg at sa braso. Kayo kaya, ganun din kaya ang naramdaman nyo. Abay, ipaalam nga natin yan sa pamamagitan ng ating botohans. Pula ba kayo o puti? Go! Malinaw, Kapitana, ang opinyon ng mga sausawero at sausawera. Para sa kanila, ang mga ganitong klaseng relasyon talaga ay talagang sadyang hindi katanggap-tanggap siguro at talagang maraming kalalabasang komplikasyon kung sakaling ipagpapatuloy. Yan ang ating botohans. Siya man daw ay talagang suko hanggang langit ang ngit-ngit niya kay Marlene, kaya nang makita niyang naghahalikan nga at very sweet si Marlene at Junior, ay sinumbong niya agad ito kay Dayday. Bakit at ano ang ginawa ni Marlene sa'yo? Narito po si Diana Senarosa. Pasok! Diana, saan mo nakita si Marlene at Junior? Doon po sa may inuman, Anong ginagawa? naghahalikan po sila. Talaga? Kaya sabi ko po dito sa kumari ko, manmanan niya yung pamangkin ng asawa niya. Dahil meron parang may iba nang nangyayari. Iba na Diretso ang tanong, anong ginawa ni Marlene sa'yo? sa akin po, dahil asawa ko sa inuman. talaga? Wag lang po Nilandi may ko? inuman na makikita Wala yan. mo pa ako. Lagi siyang nandun. Lagi. Oh, mukhang may atraso rin si Ate Marlene Ganun na lang. kay Diana. Abangan natin ang mga mainit at nagbabagang kwento pa ni Ate Diana. Pagkatutukan nyo, magbabalik po ang Face to Face. Dahil po yung one time din na pauwi ako, galing po nga ako dito kay Dayday sa pagtitinda. Nakita ko po siya nakakandong na, iniisa-isa niya na pong kandungan yung mga lalaking nagiinom.
Facebook Sausawa na mga kapatid. Mitch Costa Labra. Hi Kapitanang Ami, lagi po kaming nanonood ng F2F kahit ang mama ko na nandito sa Thailand. Sige pa rin po ang nood. Pag open ko pa lang po ng TV, nakapwesto na ang mga bata kahit hindi sila nakakaintindi